We're going to Isaiah chapter 52 and verse 7. At sa atin pong introduction ay alalahanin natin na ngayon mayroon tayong mga kababayan, mahigit na 200 na katao na nasa labas ng kanilang bahay sa Marawi, sapagkat hindi sila makabalik dahil baka sila'y mamatay. Nakita na natin yung mga tao na umiiyak dahil pinasok yung kanilang bahay, nawala yung kanilang mga ari-arian, mga pinagkakaingatan nila, mga pera, paninda. Kaya we sympathize with these people. And won't it be a good day and a grand day? And won't it be a day of rejoicing, and also a day na hahangaan mo yung isang tao, maatatandaan mo yung isang tao, maaalala mo siya, at siguro yayakapin pa nila kung ito baka ngayon o bukas ay mag-a-announce, kayo mga taga Marawi, pwede na kayong bumalik sa inyong mga bahay. Lahat kayo, pumunta na kayo, ihahatid kayo, at bumalik na kayo sapagkat tapos na ang gera. At ito po yung setting nitong Isaiah 52:7. How beautiful upon the mountains are the feet of him that bringeth good tidings, that publisheth peace, that bringeth good tidings of good, that publisheth salvation, that saith unto Zion, thy God reigneth. Sapagkat sa panahon ng pagsakop sa bansang Israel, ay wala na silang ibang panalangin, wala na silang ibang inaasam, kundi ang makabalik sa kanilang tahanan, sa kanilang templo, sa kanilang lupa. Yan ay lagi ang kanilang panalangin. Lord, kailan mo kami tutulungan? Lord, kailan kami makakabalik? Lord, kailan maitatayo ulit yung templo para kami magkatay na ulit ng mga sacrifice, ng mga alay? We miss all of these things which were written in the scriptures that our forefathers have repeatedly done day in and day out. Kailan mo kami ibabalik, Panginoon? Kaya, dahil yan, ay isang magandang pangitain kung mayroong one day mag-a-announce, whether he be priest or king or soldier, that will announce, we can now go back. Pwede na tayong bumalik sa lupang pangako. Kaya, alam nyo, kung manonood kayo sa YouTube nung mga 1948 na pelikula, na sila'y nagsasayawan, yung kinakanta nila yung Haba Nagila. No? Nagsasayawan sila dahil lumanding sila doon sa airport ng Israel. Lumanding sila mula Russia, mula India, mula Philippines, mula Amerika. Bumalik sila sa kanilang lupang pangako. Pero ito, nung panahon to nila, nung mga panahon ni Isaiah, ay meron din silang inaasahan na babalik sila. And this is a great expectation. And won't it be a great admiration also, even for the announcers, even for the messengers. Kaya ito yung rito na-highlight dito yung paa. No? Napakaganda ng paa mo. Sapagkat ikaw ang ginamit ng Panginoon para malaman namin na tapos na ang paghihirap, tapos na ang exile, pwede nang bumalik. Meron ng peace. This is a good tidings. This is salvation to the Jews, to Zion. And this is also exaltation of God, thy God reigneth. Totoo ang mga pangako ng Diyos
Ngayong araw na ito, tinutupad na niya. Kaya bumalik na tayo sa ating lupa. That is the context of Isaiah 52:7. And in verse 8, sabi rito, Thy watchman shall lift up the voice, with the voice together shall they sing. Diba mo, yung mga nagbabantay-bantay, yan, dumating na ang announcement. So, anong gagawin natin? We will lift up the voice. Sisigaw sila, yes! Amen! Hallelujah! Babalik na tayo. We are now saved. We are now going to our own land. And, ano pa? They will sing. Kaya kita mo, kanina yung tatlong kalalakihan na umawi. My Redeemer is faithful and true. Everything that He said, He will do. Hey, pag-asa natin yan. Lahat ng pangako ng Panginoon, totoo. At hindi papalya. For they shall see eye to eye when the Lord shall bring again Zion. Magtitinginan sila. Diba, pagka ikaw, pauwi na. Pauwi na tayo lahat ng mga Pilipino sa ating bayan. Hinahakot tayo ng eroplano. Siguro yung mga nakatikim ng amnesty na nandito at hindi makauwi-uwi dahil ang laki ng babayaran ng amo nila, yung amo nila ay yellow or red. So, hindi sila matatakan ng exit at malaki ang babayaran, hundreds of thousands. Finally, sinabi nung hari, amnesty, walang babayaran. Pumila lang kayo dyan. Pagtatak yan, uwi na kayo. Pamasahin na lang. Ang dami nang nakauwi. At pwedeng bumalik dahil amnesty. What a good tidings. Ang gandang balita nun. Tapos, eto na naman ang magandang balita. Extension. So, yung mga na hindi nakaabot, meron pa kayo hanggang August 25. Extension. Sino rito mga walang ikama, mga may problema? Praise God, wala. Praise God, maayos ang inyong kumpanya. Pero para doon sa mga matagal na, tuwan-tuwa sila. At siguro nagtitinginan sila habang nasa eroplano pa uwi at paglapag sa airport sa Pilipinas, sabi nila, praise God, tayo ay nakauwi din sa wakas. So this is the rejoicing. This is the setting. This long-awaited message of deliverance, which will cause people to weep, to cry aloud, to sing, and to exalt God. Sana po lahat ng tao na kakaroon ng blessing, yun ang ginagawa. No? Pinupuri ang Panginoong Diyos. Dahil yan ay galing sa Panginoon. Now, pasok tayo dito sa New Testament. Pagkat ito ay Old Testament, Isaiah 52:7. No? Sabi ni Paul, tayo ay gospel publishers. Because dito, peace publishers sila sa Isaiah 52:7. Sa New Testament, peace publishers din tayo of good tidings. But this good tidings is the good news that Jesus Christ has come, the Messiah has come to give salvation to all men. Kaya, kino-quote din yan ni Pablo. Punta tayo Romans 10:15. Anong sabi sa Romans 10:15? And how shall they preach except they be sent? So, papaano daw ba magpipreach kung hindi naman isinusugo, kung hindi naman pinapadala? At kung ipinapadala, ito yung nakasulat tungkol sa mga ipinapadala. As it is written, how beautiful. Kino-quote niya yung Isaiah 52:7. How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. So the good tidings of the old times in the Old Testament, the good tidings that you can now go back to your land, is now in the New Testament the gospel of peace. The good tidings today, our message today, the message of the church
The messengers of the church, the people who are sent by the church. Ito na ngayon ang mensahe natin. The gospel of peace. Ang buting balita ng katahimikan dahil si Kristo ay namatay upang bigyan tayo ng kaligtasan. Glad tidings of good things. At sabi dito, ito yung verse 16. Tingnan niyo Romans 10:16. Alam nyo, yung Romans 10:15 refers to Isaiah 52. Romans 10:16 refers to Isaiah 53. So, yan po ay magkakasunod. Sabi nito, for Isaiah said, Lord, who hath believed our report? That is the first verse of Isaiah 53. Who hath believed our report? So, talagang si Paul, well-versed sa Old Testament, lalo na yung Isaiah. Pharisee siya eh. Kabisado niya yan. Alam niyo ba, sa ngayon, ang mga priests, yung mga Orthodox Jews, according to the Christians who are familiar with the people who are called Orthodox Jews, ayaw nilang basahin yung Isaiah 53. Ayaw nila. Kasi hindi nila maintindihan yan. Ayaw nilang tanggapin na yan si Jesus Christ, Messiah, the suffering Savior, the suffering Christ. Hindi nila matanggap, hindi nila mapaliwanag. Therefore, wag na lang pag-aralan. Punta tayo Isaiah 52, tapos Isaiah 54. Yun ang kanilang method. Pero tayo, aren't you glad na tayo, as a church, as a people of God, we do not skip any verse in the Scripture. Wala tayong inaayawan na talata ng banal na kasulatan. Lahat pag-aaralan natin. Kung meron na nakaligtaan tayo, ipahayag nyo sa akin, sabihin nyo, pag-aaralan natin, sasagutin natin. Wala tayong kinatatakutan na talata na baka pagka yan ang nabasa ay nako, babubuwag na mga baptist. Wala po ganun. Wala. Baka sila may iniiwasan yung mga kulto na yan. Pero sa atin wala. Meron silang binabaluktot. Yung is, ginagawang par-is. Wala naman par-is sa King James. Sa Lamsa lang merong par-is. Huh? So, kailangan nila yun eh. Para mapatunayan na sila yung tunay. Pero tayo wala tayong inurungan. Kahit itong King James na to, ay hindi naman Baptist gumawa nito eh. This is not a Baptist creation. But we believe that God is able to overcome whatever they think they are writing in favor of their religion. Still, God overcomes, and now we have the infallible Word of God in our hands. So, first of all, because we have this book, we are readers. We are readers of the book. We are the people of the book. Sabi dito sa religion dito, go to the people of the book. O kami yun. Kami ang people of the book. We are the people that you should come para malaman ninyo kung ano ba yung sinusulat nung nakaraan before your religion came to existence. So we are readers of the book. Are you reading the book? Amen. If you're not reading the book, shame on you. Sasabihin mo, you are people of the book, you're a Christian, and you're not reading God's book. What kind of book are you reading? Ha? Mas marami kang binabasa na mga novels, pocket books, comic books, yung cartoons, yung mga books about mas marami kang alam sa Vogue.
O sa mga lalaki, mas marami kang basa ng FHM kaysa sa Bible, no? So that is wrong. That is not you are not identifying yourself with the people of the book. Keep reading the book of God, God's love letter to us. But don't just read. Come here and listen. So we are not only readers, we are also listeners. We're readers, then we are listeners. Are you listening? Amen. Keep listening. Not only to this preacher. Listen to other preachers. When you are in the Philippines, maghanap kayo ng mga preachers who preach faithfully the Word of God, and go to them and keep on listening to them. If you are confined in the hospital, or if you are not able to attend, look at ways para makapakinig pa rin kayo. Makabasa, pagkatapos makapakinig. Don't stop listening. Always search for something to listen. Yung mind natin, lagi nating didiligin ng mga scriptures na bukod sa nabasa natin, ay napakinggan natin. Importante po yan for your spiritual health. Pagka neglect mo yan, pagka yan ay binaliwala mo, magiging kang bansot na Kristiyano. Gusto nyo ba ng bansot na Kristiyano? No? So, hindi maganda yun. Yung katangkad-tangkad mo, yung kaluluwa mo, ganyang kaliit. No? Kasi hindi ka nagbabasa. No? Yan yung ating star margarine. Pakikinig, yung Word of God. Yan pampatangkad yan. Yan yung star margarine natin. Yan, may advertisement pa yung star margarine. Ano? So, keep on listening. But don't just listen. Learn. Sabi nga noong mga basic books para sa mga bata, kagaya ni Lali, listen and learn. So when they listen, they learn. Are you learning? Baka mamaya, pag may nagtanong sa inyo, pag lumipat ka na ng church, lumipat ka na ng bansa, tapos itatanong kay Iya sa Dubai, Iya, what have you learned sa BCA? At sasabihin mo, I forgot. Kaya yun. Dapat ang sasagot ni Iya saan niyo po ako gustong mag-umpisa? Sa scriptures? Sa doctrine of Christ? Sa theocracy? Sa theology? Sa pneumatology? Pambira. Baka hindi pa alam ng preacher yung pneumatology. Ecclesiology? Eschatology? Saan nyo ako gusto mag-umpisa? Sabihin nyo lang po at mag-usap tayo. Be like sino yung mag-partner ng husband and wife? Priscilla and Aquila na tinuruan si Apollos the better way of God. Preacher na si Apollos pero tinuruan ng mag-asawa na hindi preacher. Kasi aral sila kay Apostol Pablo. Mas malago ang kanilang pag-aaral dahil pag nagsasalita yung apostol, nakikinig. At pag nakikinig, naiintindihan, pinapakinggan maigi, pinag-aaralan, hindi yung nakikinig lang tapos, okay, nakapakinig na ako, kain na tayo. Tapos napakinig. Hindi, nakikinig. At habang nakikinig, ay nag-aaral at natututo. Natututo ba tayo? Nagbabasa ba tayo? Nakikinig ba tayo? Praise God. So, when you are learning, what do you do to enhance your learning? Understand. Dig
deep. Like the Bereans. Yes. No? Lahat tayo dito. I challenge you to be a Berean. Amen. What is a Berean? B-E-R-E-A-N. Yung mga Bereans, nung nakapakinig, inintindi, pag uwi ng bahay, tiningnan yung scriptures kung totoo ba yung sinabi ng preacher. Yes. Hindi lamang nakinig, pagkatapos, kinalimutan na yung napakinggan dahil nasa bahay na, iba naman. Iba naman activities. Hindi pinag-uusapan yung, tapos na yung preaching, politika naman. O movie star naman. Wawawin naman. Pagkakakitaan naman. Iba naman kasi church eh. Tapos na yung church. So, hindi po ganun. Ang ugali ng Bereans. Ang Bereans, pagdating sa bahay, na sariwa pa, habang sariwa pa sa isip, yung kanilang mga narinig, pinag-aralan. Dinagdagan yung kanilang narinig ng sariling pag-aaral. Kaya nare-retain, interested eh. Pag di ka interesado sa isang topic, kahit na turuan ka at isa-isahin sa'yo, hindi makukuha. Sino dito accountant? Accountant. Pagka ngayon may tumayong accountant dito, tapos nagturo ng accounting. Debit, credit. Tapos yung ano pa ba ang mga terms na accounting? Balance, net profit, gross profit, yung asset, liabilities. Sasabihin nyo, naku, sige, tapusin mo na yan. Para ayaw na namin yung topic na yan. Or, dito, merong mga engineer, patayuin natin dito, paturuin natin ng derivative equation. Sabihin, okay, bakit ba pinatayo yan ni Pastor? Ang bihira. Wala kaming interest dyan. Ano ba pakinabang dyan? See? Kagaya nung nag-aaral kami ng algebra, tapos pumunta na kami sa calculus. Karamihan sa mga katabi ko sabi, hindi naman yan ginagamit talaga pagka electrician ka na eh. Pagka punta ka na doon sa field, hindi ka naman nagka-calculate ng calculus eh. Oo, sa akpal. Sir, okay na yan. Ayaw nila eh. No? So, tapos nag-aral kami nung papaano mag-set up ng substation. Technical ka, nagbabasa ka lang ng mga instrumento, hindi ka naman magde-design ng substation. Wag na yan. Tapos merong subject na Spanish. Wala ka naman kausap na Espanyol eh. Wag na yan. So, daming gustong tanggalin ng mga college students. No? So, ngayon, papalitan daw yung Spanish, imbis na Spanish, Korean. Mas maganda pa yon. Ha? Kasi may kikitain tayo sa Korea. Or Nihongo. No? Pag doon ka, kahit DH ka, 60,000 pesos. So, baka mas maganda nga yun. Kasi Spain, bagsak ngayon. Okay. So, that is reading, listening, learning, inquire, analyze, get answers, dig deeper, be a Berean. That is why we also learn after listening and reading. But don't stop there. After you have read, after you have listened, after you have learned, what is the next step? Publish. Yun na yung verse natin. How beautiful are the feet of them that publish. Hindi naman sinabing how beautiful are the feet of them that read, or that listen, or that learn. Anin mo yung learning kung di ka magpa-publish?
kundi ka magsasalita doon sa natutunan mo. Anin mo yung napakarami mong alam sa Bible, kung ikaw lang mag-isa, kinakausap mo, sarili mo. Diba? Para ka nag-chess mag-isa. Nag-i-scrabble mag-isa. Nagpipingpong mag-isa. Pinapahirapan mo ang sarili mo, pare. No? Dahil, sasabihin mo, mati ka na. Bobo ka pala eh. Kausap mo, salamin eh. Minati mo sarili mo. So, that is not good. So, you publish. Pagka ikaw ay marami ng alam mo na yung sasabihin mo, bibigyan ka na ng confidence ng Panginoon, mag-umpisa ka ng magsalita. Dalhin mo na yung mensahe ng Panginoon sa mga tao. Yan ang end point ng pag-upo-upo natin dito. Merong kahahantungan yan. Ang lahat ng Bible study, lahat ng pag-aaral, lahat ng pakikinig, lahat ng pagbabasa, ang dulo niyan, gamitin ka ng Panginoon para ikaw naman ang magturo. Yun ang dulo niyan. Hindi yan tumitigil sa natuto ka lang. Ang dami ko na alam. Hindi dyan ang period. Ang period is publish. Publish good tidings. We are publishers. Are you publishing? Kanina sabi ko, are you reading? Amen. Are you listening? Amen. Are you understanding? Pakonti na yung amen. Are you publishing? 0 na. See? So, yan ang ating sakit. Magagaling tayong mag-aral, magagaling tayong makikinig, purihin ng Diyos sa mga nakikinig. Purihin ng Diyos sa mga nag-aaral. Purihin ng Diyos sa mga nagsosoul winning. At yun ang kailangan natin sa panahon ngayon. Dahil marami at napakarami ang nagsosoul winning na mga kulto. Yes. Napakaraming kalaban ngayon. At sila, they are publishing. But they are publishing falsehoods. They are publishing false Christ. Yes. They are publishing their false apostles. And their false religion and their false church. And they're getting people from the Baptists because there are many ignorant Baptists. Yung mga hindi nag-aaral na Baptist, nakukuha ng mga iglesia at ng mga MCGI. Yung mga hindi nakikinig, sabi nila, ngayon ko lang napakinggan yan . Pinipreach naman yan dito. Hindi nyo lang pinapakinggan, hindi nyo inaaral. Kaya pag napakinggan mo sa TV, hindi yan tinuturo sa amin . Kasi hindi mo pinapakinggan pag tinuturo . Or absent ka. Pag tinuro, nung tinuro, absent ka. Parang yung A plus B equals C. A squared plus B squared is equal to C squared. Find the value of C. Sabi, absent to ako nang tinuro yan. Kaya, sorry, hindi ko masasagot yan. So, ganun. Don't just be consumers of fruits. Be producers. Yun yung tinuturo doon sa mga how to be an entrepreneur. Galing din sa Bible yung mga sinasabi nila . No? Pag umattend ka ng mga seminar ng investments, paano gumawa ng pera, paano maging mayaman, alam nyo saan nila kinukuha yung principles? Sa Bible din . What you sow is what you reap. Okay? Sowing and reaping. You sow little, you reap little. You sow much, you reap much. When you give the extra mile, people will reward you. People will believe you. People will
give you favors. See? It's better to give than to receive. Ano bang ginagawa yan, alam nyo, ng McDonald's, tsaka ng Jollibee? Di ba pag kami natatapon na, halimbawa, nagtapon yung soft drinks or natapon yung hamburger, anong ginagawa lalo na kung bata yung nakatapon, anong ginagawa ng manager? Pinapalitan, tapos meron pang gift para hindi umiyak. So, ang gagawin mo, okay dito babalik ka ngayon. That is the extra mile, extra cost, pero maliit lang. Para sa kanila, maliit lang na cost yun, pero babalik ka dun. Tayo, naku, natapon pasensya kayo, natapon Mali kayo tatanga-tanga kayo So, pag gaganon, dininay mo, hindi na babalik sa iyo. Lalo na pagka nakasimangot ka, habang inawalis nung tinapon niya. No? You are rude. Diba? Katingin pa, pira naman, iniingatan yung anak. Bubulong-bulong ka pang gano'n. Hindi na babalik yung customer. See? So, you see the way? That's called going the extra mile. Saan galing yung going the extra mile? Di ba, turo ng Panginoon yan? So, we are not only consumers, we are producers. Yan ang work ng publishing. When you listen, you consume information. But when you publish, you produce information. Ngayon ang kailangan mag-develop natin. No? Mag-graduate ka mula sa pag-consume lang papunta sa pagbigay. No? Dapat lahat tayo ganun. Lahat ng church dapat ganun ang mga tao. Nagbibigay lahat. Okay? We are not only joyful na may mga naimbita. Are you glad na kasama natin ngayon si Jackson Umali? Amen. Pero hindi lang dapat tayo natutuwa na may nagdadala ng bisita. Magdala rin tayo. Magdala rin tayo. No? So, amen tayo pag may nagdala. Tapos, tayo naman susunod. Gawin nating mag-assignment tayo sa ating sarili. Ngayon, huwag ka lang tumigil sa pagdadala. Yung dadalin mo, aralan mo na rin. Turuan mo na rin bago mo dalhin. Doon sa bahay niya. Sabihan mo na, baka pwede akong pumunta dyan sa inyo. Bakit? Kasi baka may pagkakataon na kahit tayong dalawa lang. O kahit na may kasama ka dyan sa bahay mo, tayong tatlo, meron lang ako ituturo yung napakinggan ko sa church. Kasi nagbasa ka na nakinig ka na di loaded ka na. Naaral mo na di naintindihan mo na. So, alam mo na, meron kang isang bagay na hindi alam ng mga bago. Meron kang mga bagay na tinuro na sa iyo ng Panginoon na hindi alam nung mga hindi pa nakakapunta rito. Pakawalan mo yan doon ngayon sa kanila. Kahit mga estudyante, pwede kayong magkwento sa inyong mga kaklase. Si Naomi and si Ella. Pwede mong sabihin yan. Kahit di pumunta dito, sabihan mo. Alam nyo na ba yung gospel? Alam nyo na ba yung sacrifice ni Kristo sa krus? Alam nyo na ba yung salvation? Alam mo na ba yung eternal life? Alam mo ba yung 10 commandments? May alam ka Alam na natin yun, di ba? Kung alam na natin, pwede na natin ituro. Tama? So, turo natin. Turo na natin. Publish na natin. At pagkatapos nating i-publish, gamitin natin yung Facebook. Gamitin natin ang Twitter. Gamitin natin ang text message.
Kung mayaman ka, magtawag ka. Gamitin mo yung imo. Ha? Saan nyo ginagamit yung imo? Ginamit nyo na ba yan? Yung Skype, yung imo, yung kung ano-ano. Ginamit nyo na ba yan para mag-soul winning? Eh, buong mundo na abot niya na. Kahit sino pwede na. Lahat ng kaibigan mo, ilan ang friends mo? Meron kang 800 friends. At karamihan dyan sa 800 friends na yan, unsaved. Ama? Sinabihan mo na ba? O natatakot ka? Baka unfriend ka? Hayaan mo! For the glory of God, in-unfriend ka. That is a little cost, a little price to pay for the sake of the gospel. Siya na nga ang binibigyan mo, tinake pa niya badly. So sana ganun anong ating attitude, ano? Siyempre, pagpe-pray mo muna para hindi ka unfriend. Lalo yung mga kamag-anak mo. No? Yan pinakadelikado eh. No, kamag-anak. Ako, baka pagdating ko sa Pilipinas, isnabi na ako nito. Dahil sinabi ko ang katotohanan tungkol kay Kristo. Na hindi pala sa pamamagitan ng gawa na liligtas sa simbahan, kundi sa biyaya lamang. Hindi niya na ako batiin. Baka isnabi niya na ako. Eh gusto ko pa man din siyang kaibigan kasi lagi niya ako nililibre. Sige, tsaka ako na lang siya witnessan. Malaman mo na lang, nasa kabaong na. Hindi mo na witnessan. So these are the things that we can do as publishers. Dalhin mo sa kapihan. Dalhin mo sa party. Mag-invento ka ng party. No? Sabi mo, dumami buhok ko ngayon, mag-party tayo. No? Nadagdagan ako ng 3 buhok eh. So, let's celebrate. Tapos, mag-preach ka doon. Diba? Kahit ano. No? Bagong puto lang kuko ko ngayon. Let's celebrate. Anything that can make people listen to you. Because you are now a publisher. You are now a broadcaster. Hindi ka na listener lang. May alam ka na eh. Okay? So we must warn our soul winners. I must warn all of you. Sabi rito sa Bible, how beautiful are the feet. Now, we are not concerned about beautifying our feet. Pag sinabing how beautiful are the feet, it becomes beautiful only because you are going through the mountains to publish. So, many people are concerned about having a beautiful feet. Kaya nagpapamanicure, pedicure. Hindi naman masama yun. Pero, hindi yun ang primary concern mo. Yes. No? Na dapat maganda yung pa ako. Pag di pa maganda pa ako, hindi pa dapat ako mag-soul winning. Dapat maganda yung medyas ko. Dapat maganda yung sapatos ko. Pangit sapatos ko, di ako maka-soul win, pastor, pasensya na. Mag-iipon muna ako para gumanda yung sapatos ko kasi sabi ng Bible, how beautiful are the feet. Maling interpretation, no? Our task is to publish. Go and publish whether your feet are manicured or not, whether you have socks or not, whether you have shoes or sandals or slippers or nothing at all. God will make your feet beautiful in His sight if you publish the good tidings, the gospel of peace unto the people who are lost. Ang Panginoon ang nagpapaganda ng paa natin. Siya ang tumitingin sa paa natin eh.
Siyang nagsasabi na, ang ganda ng paa mo. Iha, iho, ang ganda ng paa mo. Kahit sa tingin ng tao, putok-putok yan. No? Sino dito ang mga putok-putok yung sakong dahil sa init? No? Lahat tayo, ganyan siguro. Kahit anong gawin mong glycerin, or Nivea, putok pa rin. No? So, ganyan talaga. Kahit na yung kuko mo hati sa gitna. No? Sa tingin ng Panginoon, how beautiful are your feet if you publish good tidings of peace. If you're a soul winner, you have beautiful feet. It is the Lord who will give you a beautiful feet, at sabi rito, upon the mountains. Sipin mo yun? Sino na ang nag-akyat ng bundok para lang maabot yung mga hindi naaabot ng mga tao? I am so happy na meron tayong ministry sa Mount Banawe, doon sa Banawe Rice Terraces. Ay talagang ang hirap umakyat doon. No? Pataas ng pataas. Pagkatapos, yung church ng Bethel Baptist Church doon, bukod sa mataas na yung Banawe Rice Terraces, nandun pa siya sa tuktok. Meron pang hill, aakit ka pa doon, nandun sila. No? So, yung iba pupunta ron para lang magpa-picture. Tapos bababa na ulit. No? Diba? Nagpa-picture doon sa mga anito. May mga anito doon. Sa Banawe. Pumunta na sa Gada. Oh. Hindi para mag-soul winning, para magpa-picture. Pero, meron mga pumunta ron ng mga kapatiran para i-win yung mga tao doon. Kaya meron church doon, may mission doon. So, purihin ng Panginoon Diyos. Yung ating unang pastor doon, na namatay na, ay civil engineer. Engineer siya ng city engineer. At iniwan niya yon para maging pastor. That is really a great man. And I believe, he has beautiful feet. Amen. In heaven now. Yes, amen. So, ito po ang pagkakatingin sa atin ng Panginoon. Now, what is the work of a gospel publisher? Ang ibig sabihin ng bringing good tidings. Ano yung tidings? Tidings. Hindi yun maraming tidings. Anong tidings? Announcement. No? You bring good tidings when you bring announcement. Nag-a-announce ka, hoy! Pwede na maligtas ang tao. Merong eternal life. Alamin nyo kung papaano. Sa pamamagitan ni Kristo, pwede ka maligtas. That is an announcement. That is a work of a publisher. No? At yung nauso ngayon, yung street preaching. Kaya natin yon. Sino kaya sa atin ang gagawa nun? Nakapag-street preaching ka na ba, Brad? Yun. Bus preaching. Jeep preaching. Biro mo, nakaupo ka sa jeep, no? Tapos, alam mo, mga 2 oras kayo babiyahe. Dahil mula Alabang hanggang Batangas. Pasensya na po kayo kung babasagin ko ang inyong katahimikan habang po tayo ay nakasakay dito sa jeep na ito. Ay mayroon lang po akong sasabihin na napaka-importante para sa lahat. Ito po ay tungkol sa kaligtasan na ibinibigay ng ating Panginoon. Siguro lahat ng tao. Oh, may baliw dito. Yung iba, hindi ka papansinin. Gaganyan-ganyan sa kanilang cellphone. So, kaya ba natin yun? Ganong klaseng publishing. No? Ginagawa yan ng mga kulto. Dapat gawin yan ng mga Baptist. No? Publisher. Tidings of good things. Why is it good? Because it is a message that is anticipated, that should be announced
because many are lost and dying. And I believe, kung gagamitin tayo ng Panginoon sa paghakot ng kanyang mga hinirang, it will be a very great privilege, no? Na magamit tayo ng Panginoon. At hindi lamang pribileyo yan spiritually, mararamdaman mo yan eh. Pagka merong isang kaluluwa na niligtas ang Panginoon at ito'y naligtas dahil dumaan sa bibig mo yung katotohanan, napakasaya na pakiramdam. No? Sana po lahat tayo merong ganyang karanasan. No? Kaya pilitin natin na mag-publish. Pilitin natin na mag-announce. Pilitin natin na magsalita. At kapag narinig mo yung salamat, nag-share ka sa akin kasi ngayon alam ko na. Ako isang ligtas na. Or even, hindi siya magganyan. Pero after 5 years, babalik siya sa'yo. Sasabihin, alam mo yung nag-usap tayo noon, that was the time na tinanggap ko ang Panginoon. Salamat sa iyo. At ngayon, ako'y naglilingkod na sa Kanya. That would be a very great privilege and a very emotional event in your life. Ang sarap nun. No? So, kung ikaw ay ligtas na ngayon, magkaroon ka na ng bagong pananaw sa buhay. Makinig, magbasa, mag-aral, at higit sa lahat, magsalita, magbalita, magdala ng balita. Yan ang 4 na bagay na paulit-ulit mong gagawain sa iyong buhay kung ikaw ay Kristiyano na. Magiging tagahatid ng balita. Sabi po sa Efeso 2:13, 18, 19, ang ating inihahatid balita ay ito. Sa ngayon, kay Kristo Jesus, kayo na dating malayo ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Yes. You who are far off are now made nigh because of Christ. That is the announcement. Malayo ka ba sa Diyos? Pwede ka nang makalapit dahil kay Kristo. Ito ay sapagkat siya ang ating kapayapaan. He is our peace. Pinag-isa niya ang dalawa. Kanyang giniba ang gitnang dingding na humahati. Merong middle wall of partition between you and God. So if you are talking now to the lost and you are now assuming the role of a publisher, ito sasabihin mo, alam mo ba na merong dingding sa pagitan mo at ang Diyos? Pero dahil kay Kristo, binasag na yan. Kaya pwede ka na makalapit sa Diyos. Ba't di ka lumapit? Anong pumipigil sa'yo para lumapit? Giba na yung dingding. Lumapit ka na. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawalang bisa niya ang pag-aalitan. Before you are enemies. Before God and man are enemies. But because of the body of Christ, the sacrifice of Christ on the cross, the enmity is broken. Hindi na tayo magkaaway ng Diyos. Pinagkasundo na ni Kristo. Ang batas ng kautusan na nasa mga utos, ginawa niya ito upang magawa niya sa kanyang sarili na ang dalawa ay maging isang bagong tao. Sa gayon, siya ay gumawa ng kapayapaan. At unang kanyang pagkasunduin ang dalawa, sa dalawa ang iisang katawan. Sa Diyos, sa pamamagitan ng krus,
na dito ang pag-aalitan ay pinatay niya. So, there's no more enmity because of the cross. Ano bang intindi natin sa kaligtasan? Hindi tayo pwedeng maligtas dahil tayo makasalanan. Hindi natin pwedeng masabi. Di ba yan lagi sinasabi ng unsaved? Pag ligtas ka na ba? Ay walang makakapagsabi niyan. Kasi nasa kasalanan pa tayo. Ano sabi rito? Tinanggal na yung dinding. Ikaw ay magkasundo na. So, kung magkasundo na ikaw at ang Diyos, edi wala nang balakid para ikaw ay maligtas. Dahil kay Kristo, hindi dahil sa nagpakabait ka. Dahil kay Kristo. Sa kanyang pagdating, inihayag niya ang ebanghelyo ng kapayapaan sa inyo na malayo, sa kanila na malapit. Sapagkat sa pamamagitan niya, tayo ay kapwa may daan patungo sa Ama. Sa pamamagitan ng isang Espiritu. There's now a way to the Father because of Christ. Kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at mga banyaga. We who are Gentiles, we are no longer foreigners. We are no longer aliens in the commonwealth of promise. Subalit mga mamamayang kasama ng mga banal at ng sambahayan ng Diyos. Ang ganda nito sa Tagalog. Ito yung mensahe. Ito yung ipapublish mo Papaintindi mo sa tao to Pero dapat, bago mo paintindi, kailangan naintindihan mo. Naintindihan ba natin ang gospel? So, pag naintindihan mo na yung gospel, naintindihan mo na yung eternal life, naintindihan mo na yung sacrifice of Christ for your salvation, and you can say with confidence that you are saved, then you start publishing. Share mo na yan. Parang yung, paano ka ba yumaman? Paano ka ba nagkabahay? Alam mo, mga kasama mo lahat, mahihirap at walang mga bahay. At hindi marunong magtipid, hindi marunong gamitin ang pera para yung kanilang pangarap ay matupad. Ikaw ay nagawa mo yon. So, kaibigan mo itong mga to. Anong klase kang kaibigan kung hindi mo babahagi sa kanila yun? Sasarilinin mo. Sa pag umuwi tayo, anong mangyari? Mahirap pa rin sila lahat. Puro pa rin sila nag-uupa. Puro pa rin sila nakikisama sa magulang. Puro pa rin sila squatter. Pero ikaw, successful. Dahil nalaman mo alam mo papaano See? Pero hindi mo shinyer. Kaya anong gagawin namin? Pupunta kami sa iyo, makikitira kami sa iyo. Or makikikain kami sa iyo. Kasi ikaw lang yung successful Diba? Parang ganon. So, yung gospel, ang dami mong kamag-anak na hindi ligtas. Tinuro na sa iyo, sa church na ito, tinuro sa iyo ng Bible, tinuro sa iyo ng Panginoon, ng Holy Spirit. Ano ang tunay na kaligtasan? Kaya ngayon, ligtas ka na. So, anong trabaho mo ngayon? Ibahagi mo. I-announce mo. I-publish mo. So, that is our task. Diyos ang may gusto niyan sa buhay mo. Susunod ba tayo? Amen. Tumayo po tayo.